Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1721, ang lakas ni Chu Chunkyu. Si Kang Hai ang nagdulot ng kanyang sariling pagkawasak ngunit ngayon ang kanyang mga kaibigan ay namamatay din. Napakalungkot. Naisip ng iba sa karamihan. Alam ng mga nakakita noon ni Lin Fang na lumaban na mula sa sandaling tumayo si Kang Hai, siya ay mamamatay. Matagal nang nagsasanay si Kang Hai ng cultivation sa isang lugar, ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Kahit na hindi makalusot si Lin Fang sa Huangqi Layer, kaya niyang kontrolin ang 7 uri ng cosmic energies, at ang kanyang pisikal na katawan ay nakalusot na sa Huangqi Layer. Kahit na hindi gusto ni Kang Xiao si Lin Fang, hindi siya naglakas loob na maliitin siya. Ngunit mas malakas din si Kang Xiao kaysa dati. Pinag-aralan niya ang Indestructible Devamara Scriptures, kasama ng kanyang Celestial Heaven skills. Kung maglalaban muli sina Kang Xiao at Lin Fang, magiging kakilakilabot ang labanan. Brother Lin, pambihira ka. Kung balang araw ay makapasok ka sa Huangqi Layer, talagang magiging kakilakilabot ka. Nakangiting sabi ni Chu Chunkyu. Wala siyang pakialam sa mga taong iyon mula sa Heaven Clan na kamamatay lang. Pumayag si Kang Hai na labanan si Lin Fang. Kahit na may awtoridad ang Chu Clan, ayaw din nilang isangkat ang kanilang sarili sa mga bagay na iyon. Baka nagalit ang Heaven Clan sa Chu Clan, ano? Mas malakas ka pa sa akin, Brother Chu. Magalang nasagot ni Lin Fang. Nakalusot na siya sa Huangqi Layer, kaya lang hindi ito nakikita ng mga tao sa labas ng mundo. Marahil sa hinaharap, kahit na siya ay naging isang katamtamang antas na emperador o kahit na isang mataas na antas na emperador, ang mga tao ay maniniwala pa rin na siya ay isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Masyado kang mahinhin, Brother Lin. Sabi ng isa pang binata mula sa Chu Clan, nakangiti na parang si Lin Fang ang bago nilang kaibigan. Nagpatuloy siya, silang Ye at isang celestial mula sa Mon Palace ay umalis na sa kabisera. I think pumunta sila sa Holy City. Bukod kay Brother Lang Ye, umalis na rin si Dugu the Winner. Sunod-sunod na aalis ang mga kaibigan ni Chunkyu. Dahil nagsasanay siya ng cultivation, pagkatapos maging isang medium level na emperador at umalis sa kanyang silid, hindi niya nakita ang alinman sa kanyang mga kaibigan o kaaway. Medyo nakakalungkot yon. Oh, nagulat si Lin Fang. Nakakagulat na pumunta silang Ye sa Holy City, ngunit pagkatapos ay naalala niya na silang Ye ay naglalakbay upang mangalap ng karanasan, kaya makatuwiran na hindi siya maaaring manatili sa vast celestial ancient city magpakailanman. Pagkatapos ng lahat, ang banal na lungsod ay isa sa 3 pinakamahalagang lungsod sa gitnang bahagi ng rehiyon. Siya nga pala, Brother Lin. Noon, ikaw at ang malakas na cultivator ng Heaven Clan ay ipinagpalit ang Indestructible Devamara Scriptures at ang 9 Netherworlds Demonic Song, kaya ngayon maraming mga disipulo ng Heaven Clan ang nagsimulang mag-aral ng mga kasanayan sa demonyo. 2 beses na nilinis ng demonyong kalpa si Kang Xiao. Gusto kong makita kung gaano kakalakas sa mga tuntunin ng paglilinang ng demonyo. Ilang beses ka nang nalinis ng kalpa energies. Tanong ng binata mula sa Chu Clan, nakangiti sa isang palakaibigang paraan. Hindi niya alam kung paano pag-aralan ang Indestructible Devamara Scriptures, ngunit naunawaan niya ang lakas ng kalpa. Magagamit kaya ni Lin Fang ang lakas ng Devamara kalpa kahit na hindi siya makalusot sa Huangqi Layer. Hindi ako nalinas ng lakas ng Devamara kalpa sa nakikita kong hindi ako nakalusot sa Huangqi Layer. Sabi ni Lin Fang, nakangiting matangkad. Walang sino man sa labas ng mundo ang nakakaalam na nag-aral siya ng lakas ng Devamara kalpa sa mundo ng kanyang espiritu, at hindi rin siya nagpakita sa sinuman. Brother Lin, nagbibiro ka siguro. Kahit na si Kang Xiao ay nagtatagumpay sa mga tuntunin ng mga kasanayan ng demonyo, mas mahusay ka pa rin kaysa sa kanya. Napatay mo na ang ilang malalakas na cultivator mula sa Heaven Clan. Ang sabi ng binata mula sa Chu Clan. Kamahalan, minamaliit mo ang Heaven Clan. Nag-ambala ng isang tao sa sandaling iyon. Tapos, may lumabas. Habang naglalakad sila palabas, damaloy ang napakalamig na chi sa kanilang paligid. May napatay na si Lin Fang dati, ngunit ang taong iyon ay may sapat na panahon para masira ang isang anteng-anteng na konektado sa kanyang kapatid. Alam ng Heaven Clan na sila ay nasa Chu Clan, at nakakagulat na ng ahas si Lin Fang na patayin ng ilan sa kanilang mga tao sa bukas. Naroon din si Kang Xiao. Ang kanyang mga mata ay napakaitim, at siya ay mukhang hindi kapani-paniwalang galit. Wala siyang ibang gusto kundi ang patayin si Lin Fang ngayon. Lin Fang, nang ahas kang pumatay ng ilang tao mula sa Heaven Clan. Napakahusay. Malamig na bulalas ng isang medium level na emperador. Pagkatapos, tumingin siya kay Chu Chunkyu at sa binata nakakausap lang at sinabi. Ang ilang miyembro ng aking angkan ay pumunta rito bilang mga bisita at pinatay habang ikaw, ang Chu Clan, ay walang ginawa. At pagkatapos ay nagpatuloy ka sa pakikipag-usap ng normal na parang walang nangyari. Mga kapatid, pasensya na. Gayunpaman, pinukaw nila si Lin Fang, at nang inatake nila si Lin Fang, hindi na kami nakialam. Ang kanilang pagkamatay ay nasa pagitan lamang nila at ng Animal Clan. Ang Chu Clan ang host, pero ayaw naming makisali sa mga ganitong issue. Kung hindi, nang inatake ng mga miyembro ng Heaven Clan si Lin Fang, dapat nakialam din ako, tama ba? Kung gayon hindi ka rin magiging masaya, at sasabihin mo na pinoprotektahan ko si Lin Fang.
Tungkol sa iyong pangalawang akusasyon, may karapatan akong ipahayag ang aking sarili ng malaya. Mahinahong sabi ng nakababatang lalaki ng Chu clan. Ang iyong opinyon. Si Chu Chunkyu ay naging isang katamtamang antas na emperador, at kahit na siya ay napakabilis, paano ang Chu clan ay kumilos ng mayabang? Si Chu Chunkyu ay naging isang medium level na emperador, kaya ano? Kailangan pa niyang maging mas malakas bago siya makalakad ng ganyan. Sabi ng malakas na cultivator ng Heaven Clan. Si Chu Chunkyu ay nanatiling kalmado. Tumingin siya sa taong iyon at nabi. Ang sino mang pumupunta rito ay panauhin, halika at uminom ng kaunti. Tungkol sa antas ng aking paglilinang, alam kong mahina pa rin ako, ngunit hindi ko kailangan ang pagpuna. Chu Chunkyu, kahit na maingat ka, mayabang ka, at ngayong isa ka ng katamtamang antas na emperador, mas malala pa ito. Sambit ng katamtamang antas na emperador na iyon, na umangat sa hangin. Ngayong ikaw ay isang katamtamang antas na emperador, hinahamon kita, upang pareho tayong magpalitan ng ating mga pananaw sa paglilinang. Si Chu Chunkyu ay mukhang kalmado pa rin. Nakailang higop siya ng kanyang inumin, pagkatapos ay dahan-daang umangat sa hangin, ang kulay ube niyang robe ay pumapagaspas sa hangin. Tumingin siya sa malakas na cultivator ng Heaven Clan at walang pakialam na sinabi. Sigurado ka bang gusto mong lumaban? Sa tingin mo nagbibiro ako? Tanong ng malakas na cultivator ng Heaven Clan. Tumango si Chu Chunkyu. Nakatingin pa rin siya sa kalaban nang bigla siyang naglabas ng nakakakilabot na liwanag sa kanyang mga mata. Ang mga ilaw na ito ay puno ng mabangis na pagpapasya na tumaas sa langit, at diretso sa ulo ng isa pang lalaki. Mapangwasak, mamamatay tao, brutal, nakamamatay. Ang nakakatakot na determinasyon ay umuungal ng galit na galit. Biglang tumama ang lahat sa ulo ng cultivator ng Heaven Clan. Pagkatapos ay biglang tumalon si Chu Chunkyu at nagpakawalan ng mas nakakatakot na determinasyon, na ginawang baliw sa cultivator mula sa Heaven Clan dahil nawalan siya ng sariling kalooban. Mamatay. Sigaw ni Chu Chunkyu. Nawasak na ang determinasyon ng kanyang kalaban kaya wala na siyang gana na lumaban. Ang suntok na inilunsad ni Chu Chunkyu ay tumama sa katamtamang antas na emperador, at ang kanyang kaluluwa ay sumabog. Hindi pa nilalamon ni Chu Chunkyu ang determinasyon ng kanyang kaaway, pinatay na lang niya ito. Ang determinasyon, isang kakilakilabot na determinasyon. Naisip ng karamihan. Ito ang unang pagkakataon nilang makita si Chu Chunkyu na napaka-brutal. Nagulat din si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan. Maaaring makuha ng sky-absorbing holy scriptures maging ang determinasyon ng mga emperador. Tiyak na nakuha ni Chu Chunkyu ang hindi mabilang na malalakas na determinasyon ng mga cultivator upang maabot ang antas na iyon. Naisip ng karamihan. Nagmukhang malungkot ang Heaven Clan. Hinamon nila siya, at ngayon ay nawalan sila ng isa pang cultivator. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1722, makapangyarihang pisikal na katawan si Chu Chunkyu ay mukhang walang pakialam. May iba pa bang gustong lumaban sa akin? Wala akong pakialam. Lahat ng miyembro mula sa Heaven Clan ay bumaba ang kanilang mga mata. Ang determinasyon ng isang medium level na emperador ay nawasak sa isang kisap mata. Sa parehong antas, halos walang sino man ang maaaring makipagkompetensya sa isang malakas na cultivator. Ayon sa mga alamat, tanging ang mga taong may espesyal na kapangyarihan ang maaaring mag-aral ng sky-absorbing holy scriptures, kung hindi, ang kanilang determinasyon ay maaaring masira, at sila ay mababaliw. Siguradong may espesyal na uri ng katawan si Chu Chunkyu na nakikita kung paano niya natutunan ang mga ganitong spelling. Naisip ng karamihan. Lin Feng, halika rito. Agresibong sigaw ni Kang Xiao. Naglalabas siya ng lakas ng kalpa. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at malamig na ngumiti. Pinahiya ni Chu Chunkyu ang mga taong iyon, kaya ngayon kailangan nila ng labasan. Si Kang Xiao ay umangat sa langit at nagsabi. Sino ang gustong lumaban? Halika. Tumalon si Kang Xiao at nagpakawala ng lakas ng langit, na tina-target si Lin Feng. Kasabay nito, nagpakawala siya ng malademonyong lakas ng kalpa na naging malamig na itim na sinag ng liwanag. Sinabi ko na sa iyo, tiyak na papatayin kita. Sumumpa si Kang Xiao. Isang makalangit na kamay ang bumaba mula sa langit at sumanib sa napakaitim na lakas ng kalpa. Dalawang uri ng sinaunang kasulatan na magkasama sa isang pag-atake. Naisip ni Lin Feng. Iyon ay isang demonic kalpa heavenly na kamay. Malamig na ngumiti si Lin Feng at tumalon, nagpakawala ng isang demonyong suntok. Ang hangin ay sumabog habang sila ay nagbanggaan, na lumilikha ng mga bug zone ng hangin na lumilipad palabas. Nagpakawala si Lin Feng ng hangin at walang laman na espasyo na cosmic energies para gumalaw, at kasabay nito, lumitaw ang isang demonyong earthen armor sa kanyang katawan. Malamig na tiningnan ni Kang Xiao ang lakas ng kalpa ni Lin Feng, pagkatapos ay naglabas ng cosmic energies habang nagsagawa siya ng mga hansil. Nakatuon ng makalangit na lakas habang ginagawa niya ang bawat selyo. Si Lin Feng ay itinulak pasulong habang ang isa pang dambuhalang kamay ay bumaba mula sa langit. Ang kalpa energies ni Kang Xiao ay hindi naglalaman ng demon cosmic energy, na nangangahulugang hindi niya maaaring pag-aralan ang demon energies tulad ni Lin Feng. Swoosh! Mas mabilis pang kumilos si Lin Feng, na lumikha ng mga sonic boom habang tumatakbo siya. Gayunpaman, ang kamay ng kalaban ay humawak at sumabog kay Lin Feng. Kahit na nawasak ang armor ni Lin Feng, hindi siya nasugatan.
Ilang kamay pa ang humahabol kay Linfang. Nagbuntong hininga ang karamihan, kahit na ang isang katamtamang antas na emperador ay hindi makayanan ang gayong pag-atake. Si Linfang ay mamamatay na ngayon. Ang kanyang pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa akin at kay Wo. Naisip ni Suan. Isa rin siyang maalamat na hayop, kaya marami siyang alam tungkol sa tibay ng katawan ng isang tao. Hinarang ni Linfang ang pag-atake ni Kang Xiao gamit lamang ang kanyang pisikal na katawan, na nangangahulugang mas malakas si Linfang kaysa sa kanya. Karamihan sa mga mababang antas na emperador ay hindi na siya kayang saktan. Ang cosmic energies ni Kang Xiao ay dapat nasa paligid ng 3 antas sa Lo Huangqi layer, at sa kanyang Celestial Heaven Punch at Demonic Kalpa na lakas, ang kanyang cosmic energies ay mas malapit sa level 7. Ang dual cosmic energy armor ni Linfang ay madaling nawasak ng mga atake ni Kang Xiao, kaya ang cosmic energies ni Kang Xiao ay dapat na mas malakas kaysa kay Linfang. Si Linfang ay dapat na nasa antas 4 na cosmic energies, ngunit ang kanyang katawan ay hindi kapanipaniwala, kaya maaari niyang tiisin ang antas 6 o 7 cosmic energies. Katwiran ng isa sa malalakas na cultivator mula sa Chu clan. Ang mga cultivation emperors ay nahahati sa mga low-level, medium-level, at high-level emperors. Mayroong napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga antas na iyon, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mababang antas na emperador mismo ay hindi ganoon kalaki. Ang kosmikong lakas ng mababang antas ng mga emperador ay nahahati sa 9 na antas, at ang kosmikong enerhiya ni Kang Xiao ay nasa 3 antas lamang, habang ang pisikal na katawan ni Linfang ay maaaring lumaban-laban sa antas 6 o 7 kosmikong enerhiya. Kung walang ganoong kalakas na kakayahan si Kang Xiao, madali sana siyang napatay ni Linfang. Si Linfang ay may napakalakas na pisikal na katawan dahil ang kanyang katawan ay nalinas ng mga demonyong kalpa energies. Kung si Linfang ay nalinas lamang ng lakas ng kalpa ng 3 beses, kung gayon ay makakalaban niya ang antas 3 o 4 na cosmic energy sa pinakamahusay na paraan, ngunit alam din niya ang isa pang uri ng lakas ng kalpa, ang ginamit ng mga Diyos noong pinagalitan niya sila. Bilang karagdagan, dahil siya ay nalinas ng 9 na beses ng lakas ng kalpa mula sa Indestructible Devamara Scriptures, nagkaroon siya ng lakas ng isang medium-level na emperador sa mga tuntunin ng cosmic energies. Tumingin si Kang Xiao kay Linfang na may mukha na puno ng halo-halong emosyon. Hindi niya akalain na magiging sobrang nakakatakot si Linfang pagkatapos lamang ng 6 na buwan. Ang mga pag-atake ng Devamara Kalpa ni Linfang ay mas mahusay kaysa sa kanyang sarili at maaaring magsama ang enerhiya ng demonyong kosmiko sa kanila, isang bagay na hindi niya kayang pamahalaan. Sa desperasyon, lumitaw ang kanyang espiritu. Isa itong napakalaking bundok na may 5 daliri, bawat daliri ay naglalabas ng itim na ilaw na tumataas sa langit. Kasabay nito, 12 ng mga kamay ang bumaba mula sa langit patungo kay Linfang, bawat isa ay naglalaman ng nakakatakot na langit na cosmic energies. Mamatay. Sigaw ni Linfang. Ang lakas ng kamatayan ay bumahas sa kalangitan, na agad na naubos ang buhay ni Kang Xiao. Kasabay nito, nakipagkamay si Linfang at isang suntok ang naglunsad. Ang suntok na ito ay isang itim at malamig na kamay na naglalaman ng nakakatakot na lakas ng demonyong kalpa. Nagsagupaan ang mga pag-atake ng Celestial Heavenly at ang Demonic Kalpa Rule, na lumikha ng mga pagsabog at unos. Nalungkot ang mukha ni Kang Xiao nang biglang lumitaw ang baluti sa kanyang katawan. Ang baluti na ito ay tinawag na Heavenly King Armor. Sinuntok ni Linfang ang hangin patungo sa ulo ni Kang Xiao, determinadong tapusin ito. Gusto niyang patayin si Kang Xiao. Naisip ng karamihan, na nakasimangot. Si Linfang ay baliw, gusto niyang patayin ang lahat. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog. Ang iba pang miyembro mula sa Heaven Clan ay naglabas ng cosmic energies kay Linfang para pigilan siya. Nagbago ang Heavenly King Armor ni Kang Xiao, binago ito ni Kang Xiao kaya natakpen na nito ang kanyang ulo. Nagulat si Linfang, ngunit hindi siya nagdalawang isip, at nagpa siya pa ring suntukin ito. Ang mapanirang kamay ay bumagsak sa Heavenly King Armor, ngunit ang kanyang lakas ay tumalbog sa armor. Hindi ito masira ni Linfang. Sa wakas ay naabutan ng Celestial Heavenly na kamay si Linfang, kaya nabasag niya ang isang anteng-anteng. Bigla siyang nawala at muling lumitaw sa itaas ng pulutong ng Heaven Clan. Pagkatapos ay kumikislap ang kanyang silhouette habang naglalabas siya ng isang kalasag. Bagamat ito ay kahawig ng isang kalasag, ito ay hindi isang tunay na kalasag, ito ay ang Celestial Evolution Chessboard. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1723, Pagkidnap. Celestial Evolution Chessboard. Kinilala agad ito ng mga miyembro ng Heaven Clan. Napakaraming tao ang napatay ni Linfang gamit ang Celestial Evolution Chessboard pabalik sa Ice Moon Lake, kabilang ang mga medium-level na Emperor. Ngayong nailabas na niya itong muli, alam nilang hindi nila kayang patayin si Linfang ng ganoon kadali. Biglang lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw habang ang mga miyembro ng Heaven Clan ay naglabas ng mas maraming imperial na armas, ngunit wala silang anumang maihahambing sa Heavenly King Armor. Ang pinakamalakas sa kanila ay mga katamtamang antas na mga emperador. Isang paligsahan ng armas. Tanong ni Linfang, nakangiti sa malamig na paraan. Isang araw ang nasilaw sa kanang kamay ni Linfang, isang sun disk ang lumutang doon. Ito ang sun disk na ninakaw niya kay Yang Yan. Tingnan natin kung paano mo ako balak patayin. Sabi ni Linfang.
Habang sinabi niya iyon, naglabas siya ng Sun Cosmic Energy sa Sun Disk. Ito ay naging nakasisilaw at binago ang mga enerhiya ng araw sa mga mapanirang enerhiya. Swoosh! Nawala si Linfang kasabay ng hangin, kasing bilis ng kidlat. Naramdaman ng isang malakas na cultivator mula sa Heaven Clan ang mga enerhiya ng Sun Disk na nakapalibot sa kanya, na nagdulot ng biglaang pagkadesperada. Gusto niyang tumakas ngunit nabulag siya ng Sun Disk. Pagkatapos, ang araw ay naging isang shooting star na tumama sa kanyang katawan, na nag-apoy sa kanya. Pagkatapos noon, nawala ang Sun Disk. Ang ilang mga kamay ay lumipat patungo kay Linfang sa sandaling lumiwanag ang apoy, ngunit nakipagkamay si Linfang sa kanyang kamay at ang Celestial Evolution chessboard ay lumaki. Naputol ang lahat ng pag-atake, at kasabay nito, sinuntok ni Linfang ang hangin mula sa likod ng Celestial Evolution chessboard, na ikinamatay ng isa pang kalaban. Binasag ni Linfang ang isa pang anteng-anteng at nawala. Ang Sun Disk ay nanatili bagaman, lumilipat patungo sa ulo ng isa pang tao, na nag-aapoy din sa kanila. Pagkatapos gamitin ang anteng-anteng, ginamit ni Linfang ang kanyang makajos na kamalayan para kontrolin ang Celestial Evolution chessboard. Sa sandaling iyon, ang Celestial Evolution chessboard ay naglalabas ng ilusyong chi. Tumakbo. Sabi ni Kang Xiao habang nagsimulang tumakbo palayo, ang mga miyembro ng Heaven Clan ay sumusunod lahat sa likuran niya. Wo, galit na sigaw ni Linfang. Malamig na umungol si Wo, ngunit nag-transform pa rin siya bilang isang ibon, patungo kay Linfang. Pagkatapos, tumalon si Linfang sa kanyang likod at hinabol ang mga miyembro ng Heaven Clan. Swoosh! Lumitaw ang ilang wind cosmic energy sa ilalim ng mga paa ni Linfang at pinalibutan si Wu, na hinayaan siyang lumipad ng mas mabilis. Ang Sun Disk ay nagpatuloy sa pagkatay sa kanila. Isang mababang antas na emperador ang sumigaw nang siya ay nasadyap ng disk, na mabilis na namatay pagkatapos. Kasabay nito, kinagat din ni Wu ang isa gamit ang kanyang tuka, at namatay din ang taong iyon dahil sa lakas ng apoy. Ang gininto ang uwak ay napakabilis, at kasama ng kosmikong enerhiya ng hangin ni Linfang, sila ay humahabol. Kahit na ang mga katamtamang antas na emperador ay hindi maaaring kasing bilis ng dalawang nagtutulungan. Tigilan mo siya. Galit na sigaw ni Kang Xiao. Naglabas siya ng isang imperial na sandata, nakahawig ng isang pares ng mga pakpak, at pinabilis. Kasabay nito, nabasag niya ang isang jade talisman na may hitsura ng desperasyon. Linfang, hindi kita sinubukang patayin, kaya bakit ang dami mong galit? Sigaw ni Kang Xiao. Kahit na inutusan sila ni Kang Xiao na manatili, dalawang katamtamang antas na emperador ang nagpatuloy sa pagtakbo sa unahan. Sino ang tutulong kay Kang Xiao kung ito ay nangangahulugan ng pagpapakamatay? Inisip muna ng mga cultivator ang kanilang sariling buhay, o hindi bababasa, ang karamihan sa mga cultivator ay nag-isip ng ganoon. Mamamatay ka sa isang paraan o iba pa. Galit na sigaw ni Kang Xiao. Naghiwalay sila sa dalawang grupo at tumakas sa magkasalungat na direksyon. Nagpatuloy si Linfang sa paghabol kay Kang Xiao. Alam niyang maaabutan niya si Kang Xiao, kahit na mayroon siyang mga pakpak. Kang Xiao, palagi mong sinasabi na gusto mo akong patayin, kaya bakit ka tumatakas ngayon? Hindi ka ba nakakaramdam ng kahihiyan? Sigaw ni Linfang. Kailangan mong huminto ngayon, pagkatapos ikaw at ako ay magkakaroon ng labanan ng walang imperial na armas. Sabi ni Linfang ng napakalakas. Lumaban. Sumimangot si Kang Xiao at umiling. Maaabutan siya ni Linfang kung ipagpapatuloy niya ang paggamit ng mga anteng-anteng. Earth. Galit na sigaw ni Linfang. Nakipagkamay siya, at biglang isang nakakatakot na lakas ang nagpahirap kay Kang Xiao, na halos maparalisa siya. Kasabay nito, kinuha ni Linfang ang Sun Disk at ibinato sa kanya. Ang araw ay tumama sa mga pakpak ni Kang Xiao, at sila ay sumabog. Si Kang Xiao ay nasa tabi ng pagsabog, ngunit hindi siya nasugatan dahil pinoprotektahan pa rin siya ng kanyang Heavenly King Armor. Pagkatapos ay nagpatuloy si Linfang sa pagtakbo, na nagiging sanhi ng panginginig ng kalangitan sa bawat hakbang. Si Kang Xiao ay hindi nagpatuloy sa pagtakbo, sa halip ay dahan-dahan siyang lumingon. Tingnan natin kung paano mo ako balak patayin. Sumumpa si Kang Xiao. Nasa kanya ang Heavenly King Armor, kaya walang paraan na mapatay siya ni Linfang. Wu, Xingfang, Suan, bumalik sa Animal World. Abi ni Linfang kay Wu at sa iba pa. Tatlo silang henyos mula sa Animal Clan at ang Heaven Clan ay walang kinalaman sa kanila. Sa pagpapaalis sa kanila, binalak ni Linfang na pasanin ang responsibilidad sa pagpatay sa lahat ng mga cultivator ng Heaven Clan. Naningkit ang mga mata ni Wu habang nag-iisip. Hindi niya akalain na papaalisin siya ni Linfang. Ano nga ba ang pinaplano ng lalaking iyon? Sige. Sang-ayon ni Wu, at umalis kasama ang iba. Tumalon si Linfang pasulong habang si Kang Xiao ay malamig na umuungol, na pinalaki ang kanyang Heavenly King Armor. Pagkatapos ay sinuntok niya ang hangin sa direksyon ni Linfang. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang palasyo sa kamay ni Linfang na lumipat patungo sa suntok ni Kang Xiao. Muling yumanig ang langit, ngunit nakakatakot ang depensa ni Kang Xiao, kahit ang palasyo ng Jade Emperor ay hindi siya kayang saktan. Dodge! Sigaw ng ilang tao habang tumatakbong patagilid. Ang palasyo ng Jade Emperor ay bumabagsak patungo sa kanila, na pinilit na iwasan ito ng ilan sa kanila. Maraming tao mula sa Chu Clan ang lumabas din upang makita ang labanan, ngunit pagkatapos bumagsak ang palasyo sa lupa, tumahimik ang kapaligiran.
Napakatahimik ng mga pangyayari kaya maririnig ang isang pinidol kapag nahulog ito. Kung nag-aaway pa sina Lin Feng at Kang Xiao, hindi dapat ganoon katahimik ang mga bagay, di ba? Tumatakbo pa rin si Kang Ling nang maramdaman niya iyon at biglang huminto. Ano ang nangyayari? Tanong ni Kang Ling. May hawak siyang jade anteng-anteng, ang tinawag ni Kang Xiao. Patay na ba siya? Naglabas siya ng isa pang jade talisman. Sa pagkakataong ito ang soul monitor ni Kang Xiao, ngunit hindi ito nasira. Ibig sabihin ay buhay pa si Kang Xiao, ngunit bakit hindi ito gumagalaw? Parang tumigil ang oras. Huminto lang si Kang Ling ng isang millisecond bago siya nagpatuloy sa paglipad patungo sa kinaroroonan ni Kang Xiao. Pagdating niya, nakita niya ang isang napakalaking palasyo na nakahandusay sa lupa. Nasaan si Kang Xiao? Sigaw ni Kang Ling. Guro, nagkaroon ng malaking labanan sina Lin Feng at Kang Xiao, binomba ni Lin Feng si Kang Xiao ng palasyong iyon, pagkatapos ay tumigil ang labanan. Sagot ng isang tao. Mukhang masama ang loob ni Kang Ling. Sinuntok niya ang kastilyo, at pagkatapos ng ilang panginginig, nasira ang palasyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1724, Pagpapasya. Nang biglang nawasak ang palasyo, isang grupo ng mga tao ang lumitaw. Tian level. Level ni Zun. Ang mga taong iyon ay halos mga antas ng Tian at antas ng Zun na mga cultivator, ang ilan ay nasa Zuan Chi layer pa nga. Napakahina at kahabag-habag ang hitsura nila, lalo na't nasa vast celestial ancient city sila. Nang makita ng mga tao sa loob na nasira ang palasyo, ang iba sa kanila ay mukhang tuwang-tuwa, habang ang iba naman ay mukhang baliw. Nakapagtataka, sa wakas ay nakita na rin nila ang araw. Ilang taon na ba mula noong huli nilang nakita ang araw? Ngunit ang mga masaya ay biglang napagtanto kung ano ang nangyayari, at ang kanilang kaligayahan ay napalitan ng takot. Ano ang lugar na ito? Gaano kalakas ang mga cultivator na iyon? Nasaan si Lin Feng? Tanong ni Kang Ling. Si Lin Feng at Kang Xiao ay tila wala sa palasyong iyon. Tulad ng inaasahan, Lin Feng. Naisip ng mga tao na nakulong sa palasyo. Napakaraming taon na ang nakalipas, ang mga tao ay nagtataka kung gaano kalakas si Lin Feng. Master, wala kaming alam. Sino si Lin Feng para sa iyo? Tanong ni Kang Ling, naglabas ng mga lakas para apihin sila. Ikinulong kami ni Lin Feng sa palasyo, kaya matagal na kaming wala sa labas ng mundo. Hindi namin alam kung nasaan kami. Sagot ng isa sa kanila. Kung isa sa alang-alang ang kanyang reaksyon, isa siya sa mga kaaway ni Lin Feng. Naniwala si Kang Ling sa kanya, tiyak na nakulong ang mga taong iyon dahil sa kahinaan at kawawa nila. Saan ka nagmula? At alam mo ba kung nasaan si Lin Feng? Tanong ni Kang Ling. Ako ay nagmula sa Ganyu, at si Lin Feng ay isang disipulo ni Tian Chi. Sagot ng taong iyon. Hindi nakaimik si Kang Ling. Ganyu, Tian Chi. Hindi niya maaaring marinig ang mga lugar na iyon. Nang maramdaman ng mga taong iyon ang lakas ni Kang Ling, nagbago ang kanilang mga ekspresyon sa mukha. Tiningnan nila siya ng may paggalang at sinabi, "Nasaan kami, guro?" Vast Celestial Ancient City. Malungkot na tugon ni Kang Ling. Gusto lang niyang hanapin sina Lin Feng at Kang Xiao, hindi sagutin ang mga tanong nila. Malawak na Celestial Ancient City. Ang mga tao mula sa palasyo ay hindi pa nakarinig tungkol sa lugar na iyon. Narinig lamang nila ang tungkol sa Bahwang at Jiuyu, at sa banal na lungsod. Hindi alam ng mga taong iyon na sila ay nasa dakilang mundo. Hindi nila alam na galing sila sa maliit na mundo. Wala silang alam, talaga. Ang malawak na Celestial Ancient City ay isa sa 18 pangunahing lungsod ng Dark Knight Region, ngunit nasaan ang Tian Chi? Tanong ni Kang Ling, madilim na gabi. Mga pangunahing lungsod. Walang imak ang mga tao, hindi nila naiintindihan. Patawarin mo ako, ngunit maaari ko bang tanungin kung ano ang antas ng iyong paglilinang? Tanong ng karamihan. Celestial Emperor. Sabi ni Kang Ling. Hindi niya maisip kung sino ang mga taong iyon, gaano karaming bansa ang nabisita ni Lin Feng. Nakapagtataka, napakaraming tao ang dinala niya mula sa malalayong lugar. Dakilang emperador, Celestial Emperor. Ang karamihan ay namangha. Alam lang nila na ang mga cultivator na mas malakas kaysa sa layer ng Zun Chi ay parang mga Diyos. Para sa kanila, ang mga dakilang emperador ay mga maalamat na cultivator mula sa sinaunang panahon na wala na, ngunit paano naman ang mga Celestial Emperors? Hindi nila maintindihan. Ano ang isang Celestial Emperor? Guro, ikaw ba ay isang maalamat na cultivator na ang lakas ay mas mataas kaysa sa isang cultivation emperor? Mahinang tanong ng isang tao. Sa wakas, mukhang galit na galit si Kang Xiao, kaya napaluhod kaagad ang taong iyon. Ang bastos na iyon na si Lin Feng, nakakagulat na nagdadala siya ng mga tao mula sa maliit na mundo sa paligid. Sinimulan ni Kang Ling na suriin ang paligid sa kanyang makadiyos na kamalayan. Gayunpaman, ang paghahanap ng isang tao ay mas madaling sabihin kaysa gawin, lalo na kung binago na ni Lin Feng ang kanyang mukha. Pagkaalis ni Kang Ling, ang karamihan ay nanatili na may maraming tanong kaysa sa alam nila kung ano ang gagawin. Mga tao mula sa isang maliit na mundo. Pagkaraan ng maikling panahon, nagsimulang mag-isip ang mga tao mula sa palasyo ng Jade Emperor, may mga mundo ba sa labas ng kanilang mundo? Umalis si Lin Feng at iniwan ang palasyo ng Jade Emperor. Pagkatapos ng lahat, hindi na ganoon kahalaga ngayon na mayroon ng maliit na mundo si Lin Feng sa kanyang espiritu.
Wala ring pakialam si Linfang sa mga taong iyon, anuman ang nangyari sa kanila ay hindi niya problema. Sa sandaling iyon, si Linfang ay naka-cross-leg sa isang silid ng hotel. Nakapikit ang kanyang mga mata habang nasa loob siya ng kanyang diwa. Sina Linfang at Kang Xiao ay nasa duplicate na Yangzhou City na ginawa ni Linfang. Hindi gumalaw si Kang Xiao, walang umatake sa kanya, kaharap lang niya si Linfang. Si Linfang ay nakangiting nanunuya, nakatayo roon ng walang pag-aalala. Nasaan ba tayo? Tanong ni Kang Xiao, lumilingon sa paligid at nakasimangot. Maliit na mundo, ang maliit mong mundo. Nagawa ni Kang Xiao na ay proseso ito. Talaga, ito ang aking maliit na mundo. Masyadong makapal ang iyong baluti, ngunit kahit hindi kita mapatay, maaari pa rin kitang aipakulong hanggang sa kaya ko. Sabi ni Linfang, na nakangiti sa nakakapangilabot na paraan. Tumiti si Kang Xiao na para bang katawa-tawa ang lahat. Tumiti ka, sabi ni Linfang. Siguro iniisip mo na may darating at ililigtas ka. Ngunit may sasabihin ako sa iyo, dito, walang makakahanap sa iyo. Kahit na nagawa mong lisanin ang aking maliit na mundo ng may makajos na kamalayan, ang iyong chi ay pinipigilan dito. Mga walang laman na salita. Sabi ni Kang Xiao. Sa tingin mo ba makokontrol mo ang lahat sa maliit mong mundo? Walang lamang salita. Sabi ni Linfang, nakangiti sa malamig na paraan. Dito, ang lakas ng Deva Marakalpa ay maaaring mangapi ng anuman. Imposible. Sabi ni Kang Xiao. Hindi siya makapaniwala. Walang sino mang maliit na mundo ang maaaring maging ganoon kalakas. Paano magkakaroon ng makalangit na lakas ng kalpa na namamahala sa maliit na mundong iyon? Imposible. Tingnan mo lang, sabi ni Linfang, malamig na ngumiti. Lumitaw ang mga Fire Cosmic Energies at pinalibutan ang katawan ni Kang Xiao, nagsimula din ang Earth Cosmic Energies sa paligid niya, pagkatapos ay bumaba ang mga Thunder Cosmic Energies mula sa langit. Ang lahat ng mga Cosmic Energies ay binomba ang kanyang Heavenly King Armor. Hindi, imposible, Cosmic Energies, paano mo magagamit ang Cosmic Energies na ito? Nalito si Kang Xiao. Gumagamit si Linfang ng normal na Cosmic Energies, na parang nalinis na siya. Naiintindihan mo na ba ngayon? Tanong ni Linfang. Si Kang Xiao ay natakot at nagulat. Si Linfang ay nakalusot sa Huangqi layer. Si Linfang ay dapat na isang cultivator ng layer ng Zunqi, ngunit siya ay isang emperador dito. Marahil ay nag-aral si Linfang ng isang kasanayan upang itago ang kanyang tunay na antas ng paglilinang, ngunit paanong hindi malalaman ng mga dakilang emperador na siya ay isang emperador? Iniwan ng mga Diyos. Nakatawa. Nakalusot ako sa Huangqi layer kanina, hindi ako tanggap ng labas ng mundo. Ako ang Panginoon ng sarili kong buhay bagaman, hindi ang mga Diyos, kaya buhay pa ako at nagsasanay pa rin ako ng paglilinang dito para lumakas. Sabi ni Linfang, nakangiting maaliwalas. Napatulala si Kang Xiao. Tumingin siya kay Linfang at sinabi, ikaw ang nagpagalit sa langit, Linfang. Siyempre ako iyon. Paghihigpit, katawan ng paghihigpit. Si Kang Xiao ay namangha. Noon pa man ay hinahamak niya si Linfang, ngunit ang nakakagulat, ang nagpagalit sa mga Diyos ay si Linfang. Kang Xiao, katawa-tawa ka, at masyado kang mayabang. Paano mo may kukumpara ang iyong sarili sa akin? Kaya kitang patayin sa isang daliri lang. Agresibong sabi ni Linfang. Dahan-daang naglakad si Linfang patungo sa kanya, ang kanyang mga mata ay napakaitim, hindi marok, misteryoso. Kang Xiao, tingnan mo ako. Paano mo naisip ang labanan ako? Sabi ni Linfang, ang kanyang boses ay may dalang lakas ng demon curse. Pakiramdam ni Kang Xiao ay parang nawawalan na siya ng kontrol habang nakatingin siya sa mga mata ni Linfang, ang pinagmulan ng Nine Netherworlds ay nagsisimula ng abutin siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1725, aalis na. Hindi alam ni Kang Xiao na unti-unti na siyang nagiging demonyo. Hindi man lang namalaya ni Kang Xiao na si Linfang ay naglalakad palapit sa kanya. Mamatay. Biglang tumaas ang determinasyon sa langit, at ang utak ni Kang Xiao ay parang sisabog na. Kasabay nito, sinuntok ni Linfang ang hangin sa direksyon ni Kang Xiao ng hindi mabilang na beses. Ang kanyang lakas ng Deva Marakalpa ay brutal at naglalaman ng parehong lakas ng apoy at kulog. Napahiyaw si Kang Xiao nang siya ay hinampas. Siya ay mamamatay, si Kang Xiao ay papatayin ni Linfang. Ang kanyang makajos na kamalayan at determinasyon ay bumabagsak, ang dugo ay umaagos na mula sa mga mata ni Kang Xiao. Unti-unting bumagsak ang kanyang katawan. Kahit na nakasuot pa rin siya ng Heavenly King Armor, pinagtatalunan ito ni Linfang sa kanyang demonic willpower attack. Hinahanap pa rin ni Kang Ling si Kang Xiao sa labas ng vast celestial ancient city. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nabasag ang anteng-anteng na naglalaman ng kaluluwa ni Kang Xiao. Patay na si Kang Xiao. Siya ay naging bato. Paano? Taglay ni Kang Xiao ang Heavenly King Armor. Hindi maaaring masira ito ni Linfang, kaya paano niya napatay si Kang Xiao? Dahil nang ahas si Linfang na patayin si Kang Xiao, minarkahan nito ang kanyang huling oras sa vast celestial ancient city. Ang Celestial Evolution Holy Clan ay hindi na isang misteryo, kaya marami sa iba pang mga cultivators sa antas ni Linfang ay umalis na. Si Linfang ay mula sa isang maliit na mundo, kaya hindi siya makapaghintay na makita ang banal na lungsod. Bukod pa rito, si Jun Moshi ay nasa banal na lungsod, at silang Ye at ang iba ay nagpunta rin doon. Walang iniisip si Linfang tungkol kay Empress Shi at Yuzin dahil mahina pa rin siya.
Isang araw babalik siya at ayusin ang kanyang mga account. Ang 8 malalawak na labasan ng lungsod ay hindi nababantayan, kaya kahit sino ay maaaring dumaan ayon sa gusto nila, hindi tulad ng sa 9 na dakilang celestial na kastilyo. Pagkatapos ng ilang buwan ng paghahanap, wala pa ring balita mula kay Linfang. Ang Heaven Clan ay patuloy na nag-espiya sa Animal Clan, ngunit si Linfang ay hindi rin nagpakita doon. Ang Heaven Clan ay dahan-daang nagsimulang tanggapin na si Linfang ay malamang na umalis sa malapad na Celestial Ancient City. Sino yan? Tanong ng isang taong malayo sa vast Celestial Ancient City. May nakaupo na nakapikit, at kahit alam niyang may tao, hindi pa rin niya idinilat ang kanyang mga mata. Master Guanmo, ako ito, si Linfang. Binuksan ni Guanmo ang kanyang mga mata pagkatapos niyang marinig si Linfang. Mukha siyang nagulat. Iniisip ko kung sinong mapangahas. Hindi pa tapos ang Heaven Clan sa paghahanap sa iyo, pero lumabas ka pa rin. Ang malawak na Celestial Ancient City ay napakalaki, hindi nila ako mahahanap, kahit anong pilit nila. Nakangiting sabi ni Linfang ang iyong peking mukha ay hindi ka panipaniwala bagaman, ito ay talagang mahusay na pagkakagawa. Kahit ako hindi kita makilala. Sabi ni Guanmo, maaari ding itago ni Linfang ang kanyang chi, kaya walang makakaalam na siya iyon. Hindi nakakagulat na hindi siya natagpuan ng Heaven Clan, para bang wala siya. Nga pala, Linfang, gusto mo bang umalis sa lungsod? Baka gusto mong bumalik sa Goldfire City. Tanong ni Guanmo, pumunta ako tungkol sa bagay na iyon, sa katunayan. Sabi ni Linfang, tumanggo ang kanyang ulo. Pumasok siya sa looban at sinabi, Guro, gusto kong pumunta sa banal na lungsod, ngunit kailangan ko ng magandang mapa at sandata para mapabuti ang aking liksi. Maaari mo ba akong tulungan? Napunta ka sa tamang tao, bata. Sabi ni Guanmo ang Celestial Emperor, nakangiti. Nagkibit balikat si Linfang. Si Guanmo ay isang Celestial Emperor, kaya malamang na mayroon siyang milyon-milyong mapa na nakaimbak sa kanyang makajos na kamalayan. Tungkol sa sandata, si Guanmo ay isang manggagawa ng armas, kaya sino pa ang mas nakakaalam ng mga armas kaysa sa kanya? Binigyan siya ni Guanmo ng isang bagay para sa paglalakbay. Siyempre, maaari ko ring palitan ito ng Sun Disk at Thunder Hammer. Nakangiting sabi ni Linfang, ngunit umiling si Guanmo, ikinagagalak kong ibigay ito sa iyo. Bukod pa rito, ang pagpapalakas sa iyo at pagiging kaibigan ay mas mahalaga sa akin kaysa sa dalawang mahusay na sandata ng imperial. Masyado kang mabait, Master. Maraming tao ang nagagalit sa akin sa vast Celestial Ancient City. Sigurado akong magiging halimaw ka sa hinaharap. Tibet balikat ni Guanmo. Bukod dito, para kay Guanmo, ang pagtulong kay Linfang ay hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap. Ang isang maliit na mapa at armas na hindi na niya ginamit ay hindi gaanong binibilang. Guro, maraming salamat sa iyong kabaitan. Yumuko si Linfang sa harapan ng Celestial Emperor. Sige, kunin mo ang mapa. Sabi ni Guanmo. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at ang kanyang makajos na kamalayan ay tumagos sa utak ni Linfang. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay kumislap, at isang sinaunang bangka ang lumitaw sa kanyang kamay, na kasing liit ng isang kamay. Hindi ko pa ito naiimprenta, kaya madali kang kumonekta dito. Sa iyong lakas, hindi ka rin magkakaroon ng anumang problema sa paggamit nito. Paliwanag ni Guanmo, maraming salamat, guro. Sabik na sumagot si Linfang, bago sumakay sa bangka. Hindi niya nasayang ang masyadong maraming oras sa paglalakbay sa banal na lungsod. At kahit na pagkatapos ng banal na lungsod, ang bangka ay magkakaroon pa rin ng mga gamit nito sa paglalakbay sa iba't ibang lugar. Nga pala, kung babalik ka sa Goldfire Tower, pwede mo ba akong tulungang alagaan si Molinzu? Siya ay aking mabuting kaibigan at siya ay nabighani sa paglilinang. Kung tumanggi ka, hindi ko ito ipagtatanggol sa iyo. Sabi ni Linfang. Tumanggo si Guanmo, kung babalik ako sa Goldfire Tower, gagawin ko. Tungkol sa iyo, Linfang, kung pupunta ka sa banal na lungsod, ang pinakamabuting bagay para sa iyo ay pumasok sa isang universidad. Paprotektahan ka ng paaralan. Sa sandaling ikaw ay nasa banal na lungsod, ang sitwasyon ay maaaring mapanganib kung minsan. Ngunit kung ikaw ay isang estudyante, hindi ka aatakehin ng mga tao ng ganoon kadali. Ganyan ba kaprestihiyoso ang mga universidad? Nagulat si Linfang. Tatandaan ko iyon, guro. Sagot ni Linfang. May pananalig siya sa sarili niyang kakayahan, ngunit wala siyang makapangyarihang background sa rehiyon. Pumunta ka, iwanan ang malapad na Celestial Ancient City sa lalong madaling panahon, kung hindi, maaaring magkaroon ng mga bagong problema nang hindi inaasahan. Mag-ingat ka, sabi ni Guanmo, hindi na ako makapaghintay na makita kang maging isang dakilang emperador. Pagkatapos, marami tayong pag-uusapan ng magkasama. Natatakot ako na hindi magagawa ng isang ordinaryong tao na tulad ko. Anyways, alis na ako. Sabi ni Linfang, yumuko sa huling pagkakataon bago umalis. Nagamit na niya ang kanyang anteng-anteng para kausapin si Qingfang. Si Qingfang, Wu, at Suan ay pupunta rin sa Holy City, at doon sila magkikita.